Oh, ngayon, itong mga makabayan, kaya ayaw nila mawala dyan sa kamera kasi puta mga kawatan din yan. O itong mga congressman, yan sila Dong Gonzales, sila Suarez, sila Romualdez. O bakit gusto nilang pahabain yung termino? O kasi nga nakikinabang sila, may mga kontraktor, may mga ano sila kumpanya sila ng nakikipag-kontrata sa gobyerno Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics Diba i-delete ang lahat? Ano yun, diktador? Okay man lang sa akin, sinuspend nyo ko, pero ipa-delete nyo yung sa personal na account ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Curtailment of freedom of expression yan. Oh, di ba? Inutos. So, ang gagawin ngayon, pag hindi niya sinunod yung mga inutos, tatanggalin yan. Because Kiko Barzaga will definitely not adhere dun sa mga gusto nila. Matagal na yan tinatakot Oh, sigurado nga ako, sabi ko nga sa inyo, yung mga pinagagawa sa kanya, yung mga bagay na binigyan siya ng kondisyones, pag di niya ginawa, sigurado ako tanggal to. Oh, itaga nyo na yan sa bato. Mauna pa yan na matatanggal kaysa kay Romualdez na bilyon-bilyon yung ninakaw sa Pilipinas. Complaint laban sa kanya. Pinangunahan ni National Unity Party President at Tinan mo, ang tatanda, yung mga nagpapatanggal sa kanya, puros mga lolo. Tangina mga stricto, akala mo mga walang kabit. Akala mo mga tawag dito, ang kikinang ng mga pagkatao. Pero tingnan mo, putang ina, daming mga kabit nung iba dyan. Meron nga dyan yung senadora dating senadora, congresswoman na ngayon Itago natin siya sa pangalang Sabay, umamin yun na manyakol siya. O, kita mo, ang lilinis ninyo. Ang lilinis ng mga pagkatao ninyo. Pero pucha, ang dami nyo naman mga anak sa labas, mga kabit. Polo Representative Ronnie Puno ang paghahain ng reklamo laban kay Barzaga noon pang Setyembre. Nag-ugat ang reklamo sa mga social media posts ni Barzaga na pawang kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ang tiwala. Kalaswaan? Hindi ba malaswa si De Lima? Hindi ba malaswa yung burikat na congresswoman ng isang party list na nagpapakita ng kuyukot? Di ba? O di ba kalaswaan yan na may mga kabit kayo, may mga binabahay kayo, may mga anak kayo sa labas? Di ba mga kalaswaan yan? Tangina ninyo, mga bait-baitan kayo. Ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. In retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. O, tangina nito, Alam mo yung tsuhin mo? Yung tsuhin mo may kasamang babae sa picture. Di ba? Si Abalos, tsuhin niya yan, si Benar Abalos Yung tsuhin mo may kasamang babae, may asawa na naturingan, tas may kayakap sa picture, tas putyang ina, ethical standards ang pinag-uusapan yung mga ulul kayo. Mga hudas. Ito pa, mga makabayan black na to. Oh. Yung mga kasamahan nila sa bundok, nakikipagbarilan sa mga sundalo. Nire-recruit nila anak ng may anak, imbis na nag-aaral, nire-recruit nila para mag-armas. Oh, yan ba ang ethical standards na sinasabi nyo? Tangina nyo, mga hipokrito kayo. Huwag kayong magmalaki. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Oh, di ba? Hindi hihinto yan. Oh, okay, sige, suspindihin nyo ko, wala akong pakialam, pero hindi magbabago ang aking damdamin na dapat panagutin si Bongbong Marcos sa krimen ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakamaanumalya, pinakakurakot at magnanakaw na budget sa history ng Pilipinas, ang 2025 GAA. At kung saan napakaraming mga kababayan natin ang namatay dahil sa baha. Napakaraming mga halaga ng kagamitan ang nasira dahil sa baha. At kagagawan niyan ng mga sistematiko na pangungurakot na sindikato sa Pilipinas, kasama ang presidente, kasama ang pinsan niyang speaker, dating speaker, at ang kanang kamay ng kanyang pinsan na si Saldico.
kasapakat itong mga buwaka ng ina mga congressman at senador na may mga insertion na mga ghost projects naman at itong mga DPWH sa na mga taga DPWH na dapat ay binibitay ng patiwarek. Hindi yan ang sinasabi ko eh. Hindi nyo mapapatahimik ito si Kiko Barzaga. The only way na mapatahimik mo yan, patayan mo ng mic, which is ginawa nila. Pinatayan nila ng mic si Kiko Barzaga. Too many people have died and too much money was plundered. Point of order, Mr. Pero Speaker. bago pa man matapos ang kanyang speech, Ayaw talaga eh. Paano ka, mantakin mo supposedly, ang congressman ay boses ng taong bayan, boses ng kanyang distrito, pero binabawalan siya magsalita. pinatayan na siya ng mikropono. Point of order. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. Yun na yun ang panawagan niya. Dapat mawala ka na sa Malacanang, which is panawagan din niya ng taong bayan. Mantakin mo, pati yung panawagan na umalis na siya sa Malacanang. Putsang ina, seditious na ngayon. At ang nagsasabi ay ito pang mga dignitaries at mga, mga tawag dito, mga abogado at mga luminaries ng batas. Yun pa yung mga nagsasabi na hindi saklaw ng freedom of expression ng pagpaparesign sa presidente. Kung hindi ka na masaya bilang isang botante at bilang isang taxpayer, hindi ka na masaya sa ginagawa ng mga nasa pamahalaan. Putang ina yan. Di talagang pagre-resignin mo yan, sisisantihin mo yan. O anong masama doon? Anong nakasakit doon? O, hindi ka naman nag-aarmas, hindi ka naman lumalabag sa batas. Sinasabi mo lang naman na hindi ka na masaya sa kanya. Anong masama roon? Kukulong mo ko dahil doon, anak ng tinapay talaga. He took the debts and imprisoned Point of order, Mr. Speaker. thousands. Giit naman ng ilang kongresistang hindi pumabor na suspendihin si Barzaga, may mas mahalaga pa raw na isyong dapat unahin kesa rito. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya. Ayun sakto. Nasa screen pa yung dalawang Judas. Si Burikat na mahilig sa saging. At etong hindi nanalong senador na para manalo nag-party list na champion daw sila ng human rights, pero yung mga kasama nila sa Congress na pa-practice ng kanilang basic human rights, which is magsalita laban sa maling pamamahala, na sila naman ganun, pero bumoto sila na yes. Mga hipokrito. Kaysa sa mga mas seryosong isyong Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. This move will not help us to move in that direction. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Totoo. Kahit magmiyaw-miyaw ng 3 taon dire-diretso si Barzaga, walang mawawalang pondo ng taong bayan natin. Wala. Yung mga taga-distrito niya, kung binoto siya, kahit nagmamiyaw-miyaw siya, tapos nakikita nila na nagtatrabaho siya, walang problema. Tangin, kahit mag-tumbling niya ng 3 days, dire-diretso. Walang pakialam na basta walang pondo ng gobyerno na sasayang eh. Okay lang yan. Pero kung matatanggal siya sa posisyon dahil lang nire-represent niya yung kanyang distrito at sabi ng kanyang distrito magnanakaw itong gobyerno, tatanggal mo siya ng boses, mali yun. Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Epektibo agad ang 60-day suspension laban kay Barzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ayan. O, nauna nilang nauna nilang sinuspindi yan. Pero kung titingnan ninyo, mga bossing, kung titingnan ninyo, eto, ang linaw, ayan. Papakita ko lang to. Mabilisan lang. Apat na kumpanya na may kaugnayan kay 4 na kumpanya na may kaugnayan sa mga Gonzales, 2 billion na proyekto. Si Dong Gonzales ito. Ito yung dating company ni Duterte nung naging Marcos. Nag-Marcos na, tapos isa sa mga nagpa-impeach kay VP Sara. Hindi ito kasama sa mga congressman na kinasuhan at kakasuhan. Si Dong Gonzales, sabi ko sa inyo, tsaka yung Plato dyan sa Bulacan.
Dyan sa may Santa Maria. Yung congressman dyan. Isa rin yan. May mga ano yan, may mga connection sa mga construction firms. Hindi kasama sa mga sa mga nakasuhan. Ito 2 billion proyekto. Ating Congressman Aurelio Dong Gonzales ang pumaldo sa kontrata sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel na diskubring pinapatakbo ang mga kumpanyang ito ng kanyang anak, asawa at kamag-anak. Anak, asawa, kamag-anak. Anong tawag dyan? Conflict of interest yan. Nauna pa si Barzaga na natanggal kaysa dito kay Dong Gonzales. Bakit? Sabi ko nga sa inyo putang ina, uunahin nila yung mga matitino, maiiwan dyan, puro demonyo. Ang gagawa, magbabalangkas ng mga batas natin, puro magnanakaw. Gagawa sila ng batas na sila din yung sila din yung bubutas. Patay tayo dyan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Under investigation na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng umano'y mga tukoy na contractors o yung mga kongresista na kontratista. Yung isa pa, yung Rog Gonzales. Yung sa One Rider Party List, ganun din, contractor din yun. May rin yun, may kapamilya, kamag-anak na contractor. Pero bakit hindi mo sampahan ng ethics complaint? Conflict of interest against the law yan. Nasa batas mismo yan, bawal yan. Bakit? Yun, may nilalabag ka ng batas, hindi ka pa na sususpindi. Tapos etong nagpost sa social media, sinuspindi? Rin sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kabilang dito si former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest. Yan yung sinasabi natin. Hindi ba? Hindi na natin itutuloy. Pinakita lang natin kung sino pa. Ano pa ba? Meron pa ba tayong dito? Ilang pang kongresista sa kakasuhan sa flood control scam. Ito, pakita natin. Ayan sige, pakita natin to. Gan pa ang mga personalidad na inirekomendang kasuhan sa Ombudsman kaugnay sa flood control scandal. 8 kongresista na nakatanggap din umano ng mga proyekto ang pinakakasuhan ng ICI at DPWH. Ben Garjola. Ayan, ito. Si Zaldico, nag-resign na yan. Yung Edwin Garjola, di umano, pinakamalaki ang nakuha nito na kontrata. Party list yan. Ito, party list din, James Ang. Party list din, Jerny Nisay. Puro party list. Pucha, dapat i-abolish na yung party list Bulacan 2nd District, Agustina Pancho, may contract, may mga construction firm din yung Plato dyan sa Bulacan. Hindi ko, 6th District yata ng Bulacan yan itong Joseph Lara, Francisco Matugas, Noel Rivera. Itong mga buwaka ng shit na ito, nasuspindi na ba? Na dyan sa Congress? Hindi. Mantakin mo itong mga hudas na ito. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan natin na kinamal-kamal ng mga putang ina nito. Nagpayaman ang mga kumpanya ng mga hudas na ito. Gamit ang pera ng taong bayan, hindi man siguro nagnakaw, pero conflict of interest, yumaman sila dahil sa pera natin. Na dapat hindi yun ang main na ginagawa nila. Ang kauna-unang ginagawa nila sana, gumagawa ng mga batas para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Pero inuna nilang payamanin yung mga sarili nila gamit ang pera ng taong bayan. Legal na paraan. Legal kasi maaaring yung mga proyektong nakuha nila gumagana naman. Hindi man mga ghost projects yan. Pero the fact nga, ang illegal na part is meron silang koneksyon sa mga kontraktor nangungontrata sa gobyerno na pwede nilang nai-impluwensyahan yung pag-award ng mga bid dahil nga mga kamag-anak nila at sila mismo may-ari. Maaring maganda yung proyekto pero sumablay doon sa conflict of interest. Etong mga hayop na ito na lumabag sa batas, lumabag sa konstitusyon at pwedeng posibleng nagnakaw ng pera ng taong bayan. Eto bang mga ito na suspend na?
Or at least man lang, yung mga pangalan nila, subject for investigation na sa Congress.